and pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa mga physical interface and cable types na ginagamit natin sa networking. Nakita na natin kung paano ginagawa yung topology at saka yung architecture. Tama? Sabi natin yung topology, nakikita natin kung paano nilalatag yung kable or yung connectivity natin tungkol sa mga network devices. No? Halimbawa, yung PC connected to a switch, yung switch connected to the router, etc. And basically, gumagamit tayo ng cables. That is why, kailangan natin malaman kung ano-ano yung mga interface types at saka mga cable types na madalas na ginagamit sa networking. Unahin muna natin yung tinatawag na Ethernet standards. Ano ba ibig sabihin ng Ethernet? Okay? So, ganito yan. Yung term na Ethernet, the term Ethernet refers to an entire family of standards. Ibig sabihin, hindi lang nag-iisang standard ito, kung hindi isang buong pamilya ng standard. Ngayon, bago tayo mag-move on, magkaroon muna tayo ng konting etymology. No? Saan ba galing yung term na Ethernet? No? Yung ether, actually, ito ay tinatawag na vacuum. No? Ang tawag natin dito ay vacuum. Ano ba yung vacuum? Ganito kasi yan. Ito ay isang medium kung saan tinatawag din siya na free space. At alam naman natin, ang electromagnetic waves o ang radio waves ay mabilis na nagtatravel sa free space or sa vacuum. And no other medium na mas mabilis pa pagka nagtravel yung radio wave, walang ibang medium na mas mabilis pa kaysa kapag nagtatravel tayo sa vacuum. Kaya yung vacuum is actually another name for the ether. So dito yung medium na pinakamabilis yung radio wave. And it is a network, kaya tinawag nila ito na Ethernet. Meaning to say, it's supposed to be a very fast medium for the radio waves to travel. Okay? So, alam na natin kung ano ibig sabihin ng ether at saka kung bakit Ethernet yan. No? Ngayon, ang Ethernet is actually nabuo noong 1980s pa. So, medyo matagal na siya, mga 30 years ago na, o 40 years na nga. No? Anyway, ang Ethernet, sabi natin, entire family of standards yan. Some standards defines the specifics on how to send data over a particular type of cabling and at a particular speed. Ibig sabihin, pwedeng i-define ng family of standards na yon yung physical aspect ng cabling natin. Pwede yon or ginagamit yon. And also, other standards defines the protocols. Yung mga protocols naman, teka muna sir, ano ba yung protocols? Yung protocols, tatandaan lang natin, medyo highfalutin word yan. No? Pero, simple lang yung protocol. Ang protocol ay tinatawag na rules. So, dinidefine din niya yung rules that the Ethernet nodes must follow to be part of an Ethernet LAN. Susunod tayo sa rules para maging part tayo ng Ethernet LAN. Ngayon, yung Ethernet LAN, as we all know, Ethernet is the family of standards and LAN is a local area network. So this is a network that involves the Ethernet standards. Tandaan po natin yan. No? Ang Ethernet ay ginawa ni IEEE, the Institute of Electrical and Electronics Engineers, and pinangalanan nila ito ng 802.3. So, ang standard niya is IEEE 802.3. Okay, lagi kasing may 802 yan, no? Yung marami kasi yan IEEE 802.1, .2, and so on and so forth. Napakarami niyan. Pero ang Ethernet, according to IEEE, has the number 802.3 as part of its standard name. So alam na natin kung para saan o saan ba nanggaling yung Ethernet, ano bang ginagawa nito na standard, dinidefine niya, pati yung mga protocols at ano yung pangalan niya. Now, tignan naman natin yung iba't ibang Ethernet standards. We have the speed, common name niya, yung informal name, yung formal name, at saka yung cable type and of course the maximum length. Ang pinakaluma na Ethernet standard na ginamit before. I don't know if there's still a 10 Mbps na Ethernet cabling. Ito yung pinaka-mabagal na, no? 10 Mbps. And ang common name nito ay Ethernet. So kapag narinig mo yung term na Ethernet, that will have a speed of 10 Mbps. Ang informal name niya is 10 base T. Yung 10, that corresponds to 10 Mbps. Base is baseband. Okay, meron kasing tinatawag na broadband. Yung broadband kasi involve ang modulation doon. Ang baseband naman yung
information signal is directly put into the transmission medium or the cable. And then yung T actually stands for twisted pair. Ang ginagamit niya na kable ay twisted pair. Don't worry, pag-uusapan natin ng twisted pair pagdating natin doon sa bandang dulo. Okay, ang formal name niya is 802.3. Okay, copper yan, twisted pair as I mentioned, and 100 meters yung kanyang maximum length. Also, we have the 100 Mbps, yung speed, fast Ethernet ang tawag. So, tandaan po natin, pag narinig natin yung fast Ethernet, it is or it has speed of 100 Mbps. And ang informal name niya is 100 base T. Again, 100 is 100 Mbps, base is baseband, T is twisted pair. And ang formal name nito ay 802.3U. Again, that is copper, maximum length is 100 meters. You have 1,000 Mbps, ang tawag dyan ay Gigabit Ethernet, 1,000 base LX. Teka muna sir, LX, ano ibig sabihin ng LX? O ano ibig sabihin ng L? Ang tawag natin dyan sa L is for long. Okay? Long na ano? Long, actually that is a long wavelength and tinatawag din siya na long range. Ibig sabihin pang malayuan ito. And take note that this is, gumagamit ito ng single mode na transmission. Kaya mas malayo yung nararating niya. Kasi meron ding tinatawag naman na SX. So, nagets nyo na kagad kung ano ibig sabihin ng S. Ibig sabihin ng S ay short wavelength or short range. Multi-mode naman ang gamit nito. Therefore, mas maiksi talaga yung pwede niyang marating. So, this is 802.3Z and fiber yan, and tingnan nyo naman kung gaano kalayo ang pwede niyang marating hanggang 5,000 meters. While ang SX naman is umaabot lang ng hanggang 2,000 meters. Then also we have 1,000 Mbps still Gigabit Ethernet kasi Gigabit 1,000 Mbps yan, Gigabit. 1,000 base T, teka muna sir, di ito ay twisted pair din. Yes, copper yan, copper. At ang formal name nito ay 802.3AB naman siya. And 100 meters pa rin yung length na maximum niya. Then we have the 10 Gbps, 10 Gigabit Ethernet, 10 Gbase. G of course for Gigabit. And then T of course is for the twisted pair. And you have 802.3AN naman siya. So, copper pa rin yan, and then 100 meters yung kanyang maximum length. Marami pa yan actually, pero ito lang yung mga basic types niya. And of course, ginagamit natin yan para makakonect yung devices natin on our switches. So, halimbawa, meron tayong switch. This is actually a model of Cisco na 2960. Pero ito ay tinatawag na L-series. Okay, meron ding X-series which is widely used din, pero ito ay tinatawag na L-series. Ngayon, pag tinignan mo yung mga cable na to, yung mga ports na ito, kapag nakita mo yung mga ports na yan, this could be a fast Ethernet port, fast Ethernet, o kaya naman pwede rin naman siya na Gigabit Ethernet. Especially itong dalawang ito, wherein ang ginagamit naman nito ay for the fiber. And basically, that is an SFP. Okay, pag-uusapan natin yan later on. Pero, dito pa lang sa port, malalaman mo na kaagad, ano ba yung Ethernet type na ginagamit nito? Is it fast Ethernet or the Gigabit Ethernet? So, dito pa lang, alam mo na kung anong speed ang pwedeng ibigay sa'yo. Either 100 Mbps for fast Ethernet or 1,000 Mbps for Gigabit Ethernet. So those are some of the standards that is used by the Ethernet. Paano ngayon kino-connect? Halimbawa, meron kang switch, di ba? Ito yung switch mo. Paano mo i-connect yan sa isang PC, for example? Sa likod ng iyong PC, for example, you are using a computer, meron yang LAN card. Pero kasi yung mga PC ngayon, meron na siyang naka-embed na LAN card. Ibig sabihin, nasa motherboard na siya. Pero of course, pwede ba akong maglagay sir ng another LAN card on one PC? Ibig sabihin, pag nagdagdag ako na isa, dalawa na sila. Yung isa is embedded, naka-built-in, and this other one, etong isang to ay idadagdag ko. Pwede ba yun? Yes, pwede yun. So, pwede kang bumili ng ganito na LAN card, and this will be the one kung saan i-connect mo yung
cable. Teka muna sir, saan ba nakikita yan sa likod ng PC? Again, this is for the beginners, no? Ngayon, kung ikaw pro na, alam mo na to kung saan nakalagay, hindi ba? Sa likod ng PC mo, ito yon, makikita mo yan. O kaya doon naman sa gilid ng laptop mo. Yun nga lang, yung ibang laptop, walang LAN card, walang LAN port. O kaya minsan, mag-ano ka pa, no? Bibili ka ng USB to LAN port connector para magkaroon ka ng LAN port. Okay, so ito, makikita niyo yan doon sa likod ng PC mo o kaya doon sa gilid ng laptop mo. Okay? And kailangan mo syempre ng kable para ma-connect natin yan dito sa ating switch. So halimbawa, ito yung likod ng PC mo. Kokonek mo yung kable sa likod ng PC papunta doon sa switch natin. So parang ganyan. Yan. So ito yung gagamitin mo, no? Para ma-connect mo end to end. This end goes here and this end goes to your PC. Alright? So ganun lang naman ang physical connection yan. But of course, ito yung mga simple, no? Dahil pagka marami na yan, kailangan nyo na ng structured cabling yan, no? So hindi na masyadong simple yan. Maglalagay ka pa ng mga patch panel. Pero kung halimbawa small office, home office, okay na ito. Wala nang problema.